Galit na ako sa sarili ko dahil palagi na lang akong pabebe kahit hindi naman ako kagandahan, lalong hindi naman ako sexy. Hindi ko mapigilan ang sarili ko kapag nagagalit kaya ramdam ko na hindi na ako mahal ng asawa ko kahit noong hindi pa ako nagloloko. Tawagin na lang daw natin siyang Eni at tawagin naman nating Burnok ang kanyang asawa. Nagkakilala sila sa isang korporasyon noon pero hindi pa man din sila mag-on ay pinagsama na sila ng kanilang mga magulang. 4 na buwan pa lang sila nagsasama ay nabuntis agad si Eni kaya napadalas ang kanilang pag-aaway dahil si Burnok ay palagi nakikipag-inuman. Madalas umalis si Burnok nang hindi man lang nagpapaalam kaya madalas naiiwanang mag-isa si Eni. Nagbago naman kahit papano noong nanganak na si Eni dahil naging maasikaso at masipag sa trabaho si Burnok. Pero sa tuwing nag-aaway sila at naghihiwalay, sobrang taas ng pride ni Burnok na kahit anak niya ay hindi niya kinakamusta. Basta-basta na lang sila nagkakabalikan kahit walang nagaganap na lambingan hanggang sa bumalik na sa trabaho si Eni. Kaya dito na pumasok sa buhay ni Eni ang kanyang katrabaho na hindi ko napapangalanan dahil hindi nagtagal ang kanyang pagkakabit dahil nahuli agad sila. Simula nun ay hindi na siya pinabalik ni Burnok sa trabaho pero alam naman ni Eni na nagkamali talaga siya. Hindi rin nakipaghiwalay sa kanya noon si Burnok nung nahulihan siya na may kabit pero sa ngayon simpleng pag-aaway lang ay palagi na siyang pinapalayas. Hindi naman makaalis si Eni dahil wala naman siyang trabaho at nagsusunod-sunod na rin ang pagsisinungaling sa kanya ni Burnok. Palaging sinasabi sa kanya ni Burnok na may overtime siya sa trabaho pero mahuhuli niya na nakikipag-inuman lang sa barkada. Pakiramdam tuloy ni Eni na nagkaroon na siya ng anger issue simula nung nanganak siya dahil palagi na lang siyang galit sa kanyang asawa. Nararamdaman niya din na wala nang natitirang pagmamahal sa kanya si Burnok dahil palagi na lang siyang pabebe at palaging galit pagkatapos siya din naman ang manunuyo. Ang kadalasan kasing kinasasama ng loob ni Eni ay palagi na lang siyang pinapaasa ni Burnok sa pagpaplano na gagala pero hindi naman matutuloy. Gagala sana sila pero naidlip muna si Eni at pagkagising niya tinanong niya si Burnok kung tuloy ba ang alis nila. Ang sagot naman ni Burnok ay may kailangan pa siyang hintayin kaya sumama ang loob ni Eni dahil may posibilidad na hindi na naman matuloy. Bandang 7:00 ng gabi nag-aya na ulit umalis si Burnok pero ang sagot naman ni Eni ay ano pang gagawin ko doon gabi na. Kaya hindi na siya ulit inaya ni Burnok dahil nagpabebe na naman siya pero sa loob ni Eni kung gusto talaga siyang igala ay makakagawa ng paraan si Burnok. Kaya nagparinig na lang na nagparinig si Eni pero sobrang manhid ni Burnok kaya nag-away sila dahil niyaya naman daw siya kanina pero ayaw niya. Inuuna pa daw kasi ni Eni ang kanyang kaartihan kaya sumagot naman siya kay Burnok na ikaw nga wala kang ka-effort sa katawan hindi mo man lang ako suyuin. Umiyak na lang si Eni at nakatulog naman na mahimbing si Burnok dahil palagi na lang siyang tinutulugan sa tuwing nag-aaway sila. Ayaw na ni Eni ng ganitong setup ng relasyon pero ayaw niya naman na masira ang kanyang pamilya kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Mukhang mabait naman si Burnok pero kadalasan talaga na mababait sila yung walang emotional intelligence o yung may pagkabobo pagdating sa damdamin yung hindi nakakaintindi ng feelings. Yun lang umalis sila ng bahay nang walang paalam hindi nila yun naiintindihan na masakit yun sa kalooban. Lalo na yung tinutulugan ka sa tuwing nag-aaway kayo tapos ang sarap ng tulog niya habang ikaw naman ay umiiyak sa sakit ng damdamin. Ngayon kung ayaw mo namang humiwalay at gusto mo mabago yung setup ng pagsasama nyo, kailangan mo rin mag-adjust kahit papano. Pwede naman tayo maging pabebe kahit hindi tayo kagandahan at hindi tayo sexy pero ilagay naman natin sa lugar. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon kailangan natin mag-inarte kasi bobo na nga yung asawa mo, magpapakabobo ka, pabobo na lang kayo. Mahirap naman kasi talagang makisama sa lalaking walang emotional intelligence dahil ikaw talaga ang magdadala, parang siya yung babae. Parang siya yung magiging reciprocator kaya subukan mo kayang ikalma yung bunganga mo. Tignan natin kung magbago yung ugali niya. Yung tipong kapag niyaya kanyang gumala, sabihin mo lang sa kanya, yes master, tara na. Subukan mo din siyang kausapin ng mahinahon sa tuwing may hinanaing ka. Tignan ko lang kung mag-away pa kayo. Hindi masamang mag-adjust tayong mga babae, lalo na kung bobo nga ni yung mga asawa dahil hindi ito contest ng pabobohan.